Asar! Gutom tayo ngayon, Sanchez. Antay-antay lang, Sarge. Sigurado ko may darating na biyaya. Sigurado? Oh, tignan mo yun, Sarge. Malas mo ngayon. Huminto na. Sitayin mo. Sabihin mo bawal doon. Paano kung meron siyang dalang abogado? Alamin mo muna kung sino ang bayani niyang abogado. Kapag kulay ube, pwede na yan. Pero kapag kulay pink, wag. Gutom tayo dyan. Lapitan mo na, Sanchez. Yes, sir. Hay naku naman. Ano ba namang klaseng tricycle to? Nako, may pulis. Wala akong lisensya. Patay tayo dyan. Kakahiya namang sabihin tropa. Baka mamaya sabihin nilang hindi ako sumusunod sa batas. Brad. Sir, ba't huminto ka dyan sa pedestrian? Alam mo bang bawal dyan, ha? Sir, pasensya na ho kayo. Tumirik ho kasi itong motorsiklo ko eh. Kasalanan ba namin? Lisensya. Ho? Sabi ko, lisensya! Sir, wag mo naman akong sigawan. Ang sabihin mo, wala kang lisensya. Akin na lisensya mo. Wala ho, sir eh. Yan tayo eh. Gagamit ka ng motorsiklo na walang lisensya? Alam mo bang illegal yan? Alam mo bang pwede kong i-impound yang motor mo dahil wala kang lisensya? Sir, di ba napag-uusapan naman yan? Yon! Sige! Anong klaseng usapan ba? Yung may kulay? Pwede! Ano ba yan? Pag pink, pass. Pag ube, siguro hindi pa rin eh. O kaya naman... Aquino! Naku, sir! Bakit? Wala ka bang dalang abogado na magtatanggol sa'yo ngayon? Sir, meron. Ang problema, wala ho sa nabanggit eh. Anong ibig mo sabihin? Meron akong dalang abogado. Kaya lang ho, iba yung kulay. Tapatin mo nga ako. Ang abogado ko ho ngayon na magtatanggol sa akin si Attorney San Benito. Ano? Anong Attorney San Benito? Niloloko mo ba ako, ha? Totoo nga ho, sir. Ito nga ho eh. Teka na yan. Pisong kalabaw? Hindi ho, sir. Siya po ang attorney ko na magtatanggol sa akin ngayon. Anong ginawa mo sa akin? Pasensya na ho, sir. Nag-aapura ako eh. Hoy! Bumalik ka rito! Lintek! Nay? Nay? Sino yan? Ako to, si Martin. Sandali lang. Martin. Ba't ngayon ka lang? Nay, kanina ko lang natanggap yung sulat nyo. Pero nung nakaraang buwan ko pa yon pinadala. Anong nangyari? Di ko nga alam na eh. Pero totoo ba yung nakalagay sa sulat? Totoo. Kailan ba ako nagbiro? Totoong nakipagtanan si Kia kay Franco. At alam mo ba? Kanina lang, mga bandang tanghali, meron ako natanggap na sulat. Ang sabi sa sulat, sa isang araw, magpapakasal na si Franco at si Kia. Ano? Ganong kabilis, Nay? Yun ang nakalagay. Anong magagawa natin? Teka, sino ba yung Franco na yun? Tsaka, bakit ang bilis? Ba't pumayag si Kia ng ganun? Sabi ko naman kasi sa'yo na bantayin mo ng mabuti ang apo mo. Kasi nga, matagal nang wala si Belinda, iniwan na kami.
Aba Martin, wag mo kong pagtaasan ng boses, baka nakakalimot ka. Meron kang malaking pagkukulang kay Kia. Ilang araw ba bakasyon mo? Mga 3 lang ho. 3? Aabot ka pa. Nakalagay ho ba dyan yung address kung saan ikakasal si Kia? Tara, punta tayo. Gusto ko man lang makita yung anak ko na hinahatid sa altar. Hindi na Martin. Ikaw na lang ang pumunta. Hindi ko na kayang maglakbay ng malayo. Bakit? San ba yun? Sa Samar. Diyos ko! Sa Samar? Saan niya ba nakakilala yung prangko na yun? Saan pa? Dito sa Maynila. Siguro, sabihin na nating nagkagusto yung anak mo kay Prangko. Kasi isang matikas at gwapong lalaki. Ngayon Martin, pumunta ka na ng Samar. Baka hindi ka umabot. Sige ho inay. Pero ang layo ng Samar dito sa Maynila. Ilang araw lang ang bakasyon ko. Baka maawal ako nito. Sa pagkakataon na ito Martin, mamili ka. Serbisyo o pamilya? Bahala na ho inay. O sige Martin, naniniwala naman ako na pamilya ang pipiliin mo. Sige ho. Kahit pagod noon si Martin sa pagbiyahe mula sa kampo papauwi sa kanila, hindi siya nagsayang ng oras. Gamit ang lumang motorsiklo, bumiyahe siya mula Maynila papunta ng Samar. Yung biyahe lang mula Maynila hanggang sa Bicol, aabutin na siya ng maghapon. Kulang 1 araw ang inabot bago siya nakarating ng Samar. Mabilis pa yung takbo niya noon. Natagalan lang siya sa Roro dahil hindi agad-agad ang biyahe ng Roro magmula Matnog hanggang sa Alen Samar. Pagdating doon, isa-isa niyang tinanong ang mga tambay kung saan matatagpuan ang baryo na yun. Bakit? Alam niyo ba tong baryong to? Bakit di niyo sabihin sa akin mga kaibigan? Huwag kayong mag-alala. Wala naman akong gagawing masama ron eh. Kakasal kasi yung anak ko. Itinakas nung boyfriend niyang si Prangko. Gusto ko sanang umattend. Lumapit sa kanya yung isang matandang lalaki. Meron itong ibinulong. Ayon dito, ang lugar na yon ay sobrang liblib. At takot pumunta roon ang mga taga-kapatagan. Ganun ba? Pero salamat po kasi itinuro niyo sa akin yung daan. Sige ho, sa ulitin. Pagpasok ni Prangko sa nasabing baryo, doon niya napatunayang totoo nga ang sinasabi ng napagtanungan niya kanina. Sadyang liblib pero maraming mga kubo. Tao po! Tao po! Tay? Oh, Kia! Tay! Buti nakarating ka. Siyempre, tatay mo ko eh. Nasaan si Prangko? Gusto ko makausap yung Prangko na yan. Prangko! Tay, huwag kang sumigaw dito. At bakit hindi? Sinira ng lalaki na yan ang buhay mo. Pinag-aaral kita, Kia. Hindi ko lubos akalain. Nasasamak. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po. Ako si Belio. Ako ang tatay ni Prangko. Ikaw ba ang tatay ng babaeng to? Oho, Martin po, Martin. Martin. Mabuti naman at umabot ka. Kasi bukas, bisperas na ng kasalan. Halika, pumasok ka. At mukhang nanggaling ka pa sa malayong kabihasnan. Pagod ba? Opo. Sige. Kaya, paghandaan ng pagkain ng tatay mo. Sige po, itay.
Maayos na inistima noon si Martin. Binigyan din siya ng maiinom, tapos hinarap siya ng 7 kalalakihan na halos lahat ay kamag-anak ng mapapangasawa ni Kia. Alam mo Martin, hindi namin lubos akalain na mararating mo ang lugar namin. Alam mo bang, takot ang mga taga-Kapatagan na pumunta rito sa liblib na baryo namin? Alam mo ba, maraming mga haka-hakang kwento patungkol dito. Pero kaya naman naming patunayan kung ito ba'y may katotohanan o hindi. Aminin mo sa amin Martin, ikaw ba'y tutol sa pag-iisang dibdib ni Franco at ni Kia? Ang totoo po niyan, balae, tutol ho ako. 19 pa lang yung anak ko eh. Tapos yung anak nyo, ilang taon? 28. Bakit? Nasusukat ba sa edad ang nagmamahalan? Tsaka isa pa, kaya namang buhayin ni Franco ang anak mo. Matanong lang kita, iba yung tingin ko sa iyo eh. Militar ka ba? Opo, katunayan, ito po ang ID ko. Hindi ko yung kailangan. Sa makatwid, meron kang baril. Meron po. Napansin noon ni Martin na nagtitinginan ang mga kaharap niya na para bang nag-uusap sa tingin. Kaya tinanong niya kung bakit. Bakit ho? May problema po ba? Siguro, nagpunta ka naman dito para sa pag-iisang dibdib ng mga anak natin at hindi para makipaggera. Oho. Bakit ho? Ano ho bang meron sa lugar na to? Sabihin na nating ang aming lugar ay sadyang kinatatakutan. Totoo yun. Ngayon, bahala ka nang mag-isip. Kung ano man ho yun, siguro masasabi kong wala akong pakialam kasi di naman yun ang pinunta ko rito eh. Kasal po ng anak ko ang pinunta ko rito. Good. Magaling. Kabelyo! Ano yan? Kabelyo! May sumasalaki na naman ho sa atin. Ano? Sige, magsiksikalat kayo. Teka sandali ho. Balae, anong nangyayari? Yan ang isang problema rito sa aming baryo. Pinepeste ng aswang ang baryo namin. Hindi alintana sa lintik na aswang na yan, na purong armado mga tao rito. Pero dito pa rin siya kumukuha ng makakain. Teka lang, kanino ko pa napansin? Bakit may mga armas kayo? Saan nyo yung ginagamit at sino kayo? Mamaya ko nasasabihin. Babalik ako Martin. Diyan ka lang at huwag kang makikialam. At bakit hindi? Militar ho ako. O sige, ganito na lang. Kung gusto mo kaming tulungan sa problema namin sa aswang, halika, sumama ka sa amin. Napasama si Martin sa mga yon. Pinuntahan nila yung bahay kung saan sumasalakay ang nasabing aswang. Nakita nilang nakalambitin yon sa tapat ng isang kubo kung saan merong matatayog na mga sanga ng mangga. Aswang! Wala ka talagang kadala-dala! Alam mong armado ang mga tao rito. Wala kang katakot-takot. Sige, putukan siya! Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng mga tao doon. Habang yung nakalambitin na aswang, tinatanggap ang mga bala sa kanyang katawan. Nang mapansin ng aswang na dumadami na ang bumabaril sa kanya, doon pa lang ito bumitaw at mabilis na lumakad. Tama na! Umalis na yung aswang! Balay, matagal na ba yung problema nyo na yan? Bago lang.
Ang totoo niyan, Balae, simula nang iuwi ni Franco rito ang anak mong si Kia, tsaka lang siya nanggugulo rito. Hindi ko alam kung bakit, pero naisip namin, dahil na rin siguro sa pagdadalang tao ng anak mo. Ano? Buntis si Kia? Hindi mo ba nahalata? Hindi. 3 buwan na siyang nagdadalang tao. Ibig sabihin, ganon na rin katagal na pinepesti kami ng mga aswang. Balae, ngayong nandito ka na at nakita mong mga armado kami, panahon na rin at oras na rin para ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Balae, una pa lang, alam namin na isa kang sundalo. Kung gugustuhin ka naming patayin dito, magagawa namin. Bakit niyo naman gagawin sa akin yun? Dahil pugad ng rebelde ang napasok mo. Ako yung tinatawag na si Cabello. Ako ang tumatayong commander dito. Nang malaman nilang lahat na darating ang isang sundalo, lahat sila nanggigil. Pero alam mo ba, sinabi ko sa kanila na hindi ka pwedeng galawin dahil ikaw ang ama ng pakakasalan ng aking anak. At naisip din namin na hindi naman digmaan ang pinunta mo rito. Naririto ka para sa pag-iisang dibdib ng mga anak natin. Hindi ba? Kung ganun, ikaw pala yung tinatawag na Cabello. Bakit? Bakit nyo ginagawa yan? Bakit hindi na lang kayo bumaba ng kabundukan? Lisanin ang pugad na ito. Sumuko sa gobyerno. Martin, inaasahan ko nang mangyayari ang pagsasagutan na ito. Ano gusto mo mangyari? Magkangkangan tayo? Igigit mo sa amin yung katwiran na pinaglalaban nyo? Sige, sasagutin kita, Martin. Total, nandito na tayo. Ikaw, pati na rin ang mga kasamahan mong sundalo, hanggat nagpapagamit kayo sa mga politiko, hindi tatahimik ang ating bayan. Hindi tatahimik? Hindi nyo ba alam na merong magandang plano ang gobyerno sa lahat ng tao rito sa bansang Pilipinas? Kaya nga nilalabanan namin yung panggugulo nyo. Martin, ano ka mo? May plano ang gobyerno para sa lahat ng tao sa bansang Pilipinas? Hindi totoo yan. Ang totoo niyan, yung mga sirang politiko, yung mga kurap na politiko, sila lang ang nagkakamal ng yaman ng ating bayan. Habang kami na namumundok, hinahabol nyo sa sariling lupain namin at pinagpapapatay. Alam mo ba pinaglalaban namin, ha? Prinsipyo. At hindi kami makapapayag na mapupunta lang sa bulsa ng mga politiko ang yaman ng mga tao rito sa kabundukan. Tay, nandito na ho pala kayo. Teka, sino ka? Ako po si Franco. Tay, si Franco po. Mabuti na lang dumating ka, anak. Sana, Martin, matigil na ang kangkangan natin at wag na natin pang ipasok ang usapin na yan. Hindi yan makakaganda sa pag-iisang dibdib ng mga anak natin. Siya nga pala. Ngayon, Martin, alam mong nag-aarmas kami rito. Tatanungin kita, papayag ka pa bang ikasal ang anak mo sa anak ko? Oo o hindi lang? Hindi agad nakasagot si Martin sa tanong ng Balae. Hanggang sa yung anak niya na lang ang sumagot ng, Opo, tuloy po yung kasal namin. Tuloy po. Itay, kayo na'y magiging dalawang tatay namin ngayon ni Kia.
Sana, yung pinaglalaban nyo, huwag nyong ibuhos dito. Ilabas nyo muna yan. Baka mamaya, hindi pa matuloy yung kasal namin. Itay Martin, ngayon ko pa lang po kayo nakakita. Naintindihan ko pinaglalaban nyo bilang sang sundalo, pero sana bilang mga rebelde at anak ng rebelde, maintindihan nyo rin po ang prinsipyong pinaglalaban namin. Tama siya, Martin. Sige Balae, kalimutan na muna natin yan. Teka lang, Kia, totoo bang buntis ka? Opo, Itay. Totoo. Pero Martin, hindi namin sinisisi ang anak mo. Sa pagdating niya rito, imbis na hayaan namin siyang kainin ng aswang, pinoprotektahan namin siya. Hindi ba, Iha? Opo, totoo po, Intay. Salamat naman kung ganun, Balae. Huwag ka mag-alala. Hanggat naririto ako sa baryo nyo, hindi ako alis dito hanggat hindi natatapos ang problema nyo sa aswang. Hindi na kailangan, Balae. Alam ko naman kayong mga sundalo, ilang araw lang ang bakasyon nyo. Baka mamaya maawal ka. Ayokong masisi. Oo nga pala. Sige na, umuwi na tayo. At kayo dyan, yung buntis huwag niyong iiwanan. Sige po, Kabelyo! Kahit alam na ni Martin na napapalibutan siya ng mga rebelde, natutulog pa rin siya ng mahimbing kasi alam niya rin sa kanyang sarili na hindi siya tatraydore ng mga yun dahil na rin sa bisa ng utos ni Kabelyo. Kinabukasan, bispiras na ng kasal ng anak niya. Kita na ang pagiging busy ng bawat isa. Nagtatanong noon si Martin sa kanyang sarili kung ano ba ang pwede niyang iambag sa kasalan. Bakit Balae? Mukhang malayo yata iniisip mo. Balae, niisip ko lang kasi. Ano bang pwede kong iambag dito? Ambag? Wala Balae. Hindi mo kailangan mag-ambag sa kasal ng mga anak natin. Lalaki ang sakin, kaya't napaghandaan ko na yan. Basta ang gusto ko lang Balae, sa araw ng kasal ng mga anak natin maging masaya tayo. Okay? Okay Balae, salamat sa pagtanggap. Wala yon Balae, pero alam ko bilang sundalo na katulad mo, nararamdaman mo siguro ang galit at pagngingit-ngit ng mga kasamahan namin. Pero wag ka mag-alala, Martin. Hinding-hindi ka nila gagalawin hanggat hindi ko sinasabi. Kaya kung ako sa'yo, makisama ka ng mabuti. Sige Balae. Tumulong noon si Martin sa pagkakarne ng baboy. Nakabukod siya sa karamihan dahil hindi siya kinikibo ng mga kinakausap niya. Habang nagtatadtad siya ng karne, yung baril niya nakalagay sa kanyang tagliran dahil alerto pa rin siya nung oras na yun. Sa wakas, tapos din kitang tadtarin. Sumasakit yung likod ko sa'yo. Brad, kailangan mo ba ng tulong dyan? Ha? Ako ba? Ikaw nga. Tapos na, pero kukuha pa ako ron ng tatadtarin. Halika tulungan kita. O sige. Hindi naman kilala ni Martin ang mukha nun, ni maski pangalan pero pumayag siyang tulungan siya. Habang nagtatadtad ito ng baboy, tinanong siya ng lalaki kung bakit pumayag siyang ikasal ang anak niya sa isang tatay ay rebelde. Alam mo kasi kaibigan, hindi naman porket rebelde, wala nang karapatan magbago o mabuhay. Tao pa rin sila. Kaya pumayag ako. Isa pa, mahal ko yung anak ko. Ayokong magpatiwakal yung anak ko kapag hindi ako pumayag. At saka, alam ko, kapag hindi ako pumayag, hindi na rin ako makakalabas pa ng buhay sa lugar na ito. Kaya no choice ako. Dito na ako
kailangan kong pumayag. Pero kaibigan, maniwala ka sa akin. Huwag kang magpadala sa takot. Isa kang sundalo. Sundin mo sinasabi ng puso mo at ng isip mo. Sabihin mo na kaya mong tumakas dito ng buhay at kasama ang anak mo. Teka nga Brad, di ba rebelde ka rin? Ba't sinasabi mo sa akin yan? Ano to? Inimbestigahan mo ako, ganon? Kinukuha mo loob ko, ganon ba? Brad, hindi ako rebelde. Ano ka? Hindi ako taga rito. Sinungaling. Maniwala ka man sa akin o hindi. Hindi ako taga rito. Dayo lang din ako katulad mo at napadaan sa lugar na ito. Alam mong mga rebelde mga tao rito. At alam nila kung sinong bagong mukha rito. Kung totoo yung sinasabi mong dayo ka lang, sigurado, pagpasok mo pa lang baka kinatay ka na ng mga tao rito. Kasi, mga rebelde ang nakatira rito. Brad, hindi nila ako nakikita. Ano? Papanong? Meron kang Antigo de San Benito, hindi ba? Kaya ikaw lang ang bukod tanging nakakakita sa akin. Brad, tignan mo mga nasa paligid. Lahat sila nakatingin sa iyo. Marahil iniisip ng mga ito, sino bang kausap mo? Oo nga, napatigil silang lahat. Teka, sino ka ba? Bakit hindi ka nila nakikita? Brad, isa akong mag-aanting. Ako si Pabros. Alam ko ang historya ng lugar na ito. Nang malaman kong meron dayuhan dito, hindi ako nagsayang ng oras. Pumunta ako sa lugar na ito at inalam ko kung bakit nandirito ka. Malaman-laman ko, yung anak mo pala, ikakasal sa anak ng commander dito. Brad, hanggat may pagkakataon ka pang umiwas, maniwala ka sa akin. Umalis na kayo rito. Itakas mo na yung anak mo. At isa pa, hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Belio na pinoprotektahan nila ang anak mo laban sa mga panalasang aswang. Ang totoo niyan, wala pang makakain yung aswang sa sinapupunan ng anak mo. Pero kung meron na, naniniwala ako Martin, ipagkakanulurin yung anak mo. Yung dinadala niya kakainin, pati na rin ang laman ng anak mo. Kaya kung may pagkakataong kaitakas sila, gawin mo. Gawin mo Martin. Bala! Sino bang kausap mo dyan? Ha? Sabihin mo wala. Wala naman ako kasama, di ba? May nakikita ba kayo? Wala nga. Kasi para kang busy, parang may kausap ka dyan eh. Wala bala eh. Naghihiwa lang ako ng karne. Sige. Di ba? Pinaplastik ka lang nila. Sa palagay ko nga Pabros. Ganito. Dahil yung mga rebelde na yan, ang pumatay sa mga kamag-anak ko sa ibaba. Naririto ako para gumanti. Teka, anong gagawin mo? Manood ka lang. Hindi nila ako nakikita. May binunot si Pabros sa kanyang bulsa. Tapos ang mga lalaking nagkakarne ng baboy. Pinatakan niya yung iniinom. Kasalukuyang kasi silang tumatagay ng tuba nung oras na yun. Pagkatapos noon lumapit sa kanya si Pabros at sinabing, kahit papano, sa gantong pamamaraan, Martin, makakaganti ako sa kanila. Ano ba inilagay mo? Lason. Nakakamatay na lason. Nakita ni Martin na uminom yung isang lalaki. Pero tila ba walang nangyari. Muntik tuloy siyang matawa. Kala ko ba nakakamatay na lason yun? Bakit walang nangyari? Hindi agad apekto yun. Mamaya, pag natulog sila, hindi na sila magigising. Yun ang epekto ng lason. Lalabas na bangungot ang kinamatay. Iwasan mong inuman ang pikel na yon at wag na wag kang iinom ng ibibigay nila.
Okay, sige. Balae! Halika rito at tumagay tayo! Sige, Balae. Marami pa akong ginagawa rito eh. Sige, ikaw ang bahala. Pagkatapos niyang magtadtad, nagpresenta rin siyang magluto dahil umiiwas siya sa mga nag-iinuman. Yung anak niyang si Kia nakita niyang kasalukuyang inaayusan ng mga kababaihan sa loob. Nilapitan niya si Kia tapos binulungan. Anak, ayos ka lang ba rito? Okay na okay lang ako, Itay. Pwede ba tayo mag-usap? Sige. Pumunta sila sa isang kwarto. Kinausap ni Martin ng masinsinan ng anak. Anak, sigurado ka ba talaga sa desisyon mo? Tay, mag-isip ka. Nandito tayo sa pugad ng mga rebelde. Kapag sinabi kong gusto ko nang itigil ang kasal, palagay mo ba makakaalis pa tayo rito? Tay, gumamit lang tayo ng utak. Pagtapos nito, aayain ko si Franco na umalis dito. Sasabihin ko sa kanya na wala kaming kinabukasan dito dahil, alam niyo ba, simula nang mapunta ako rito, nabibingi na yung tenga ko sa putukan. Hindi man sa putukan sa pamamagitan ng mga sundalo at mga rebelde. Yung mga rebelde mismo, parang laruan na lang sa kanila. Yung mga baril. Kaya kapag kasal na kami ni Franco, aayain ko siyang bumalik ng Maynila. Tapos doon ko siya hiwalayan. Tapos isusumbong ko siya sa mga militar para hulihin siya. Sa ngayon, Itay, ayunan mo muna. Sige, anak. Mahal! Mahal! Oh, nandito kami. Papasok na ako ah. Sige, halika Franco, pasok anak. Itay Martin, parang seryoso po yata yung pinag-uusapan nyo ah. Pwede po ba akong makisali? Oo naman. Pwedeng-pwede talaga. Franco, wag mong lolokohin yung anak ko ah. Wag mo siyang sasaktan. Kahit anak ka ng rebelde. Baka mamaya, ano mangyari sa'yo pag nalaman ko? Tay Martin naman, mahal na mahal ko po si Kia. Di nyo lang po na itatanong kung paano ko siya niligawan noon. Nagpakahirap po ako. Lahat ng panunuyo, makuha ko lang yung matamis niyang oo. Ginawa ko. Pero Franco, sinabi mo ba sa anak ko na isa kang anak ng rebelde? Hindi po, pero Kia, di ba nung malaman mo nang dinala kita rito? Tanggap mo naman, hindi ba? Oo naman, syempre. Mahal kita eh. Magaling Franco. Ikaw ba? Nasaksi mo na ba talagang pinagtanggol ng mga kasama nyo rito yung anak ko sa aswang? Ay opo, totoo po yun. Ako po mismo, nakikibaril ako kapag dumadayo na naman dito yung mandaragit na aswang. Salamat naman kung ganon. Oh, paano? Mayroon ko na kayo. Franco, buntis yung asawa mo ah. Halagaan mo. Sige po Itay, salamat din po. Pagsapit ng gabi, mas lalong umiingay. Yung mga ibang rebelde, may bitbit na bote ng alak habang naglalakad. Alerto pa rin ang mga yun dahil iniisip nila na baka pinagkanulo na sila ni Martin dahil isa nga itong sundalo. Teka, asan yung bag ko rito? Kia! Anong bag? Yung bag ko! Balae! Balae? Andiyan ka pala? Balae, sinigurado lang namin na wala kang dalang radyo. Huwag ka mag-alala sa gamit mo. Nandun sa kubo ko. Balae, sa pagkakataon na ito, walang traiduran. Kaya yung bag mo hinalungkat namin. Tinignan namin kung ano laman. ID lang naman
kaunting pera at gamit, wala kang dalang radyo para makatawag doon sa headquarters. Balae, tao ko kausap. Sa pagkakataon na ito, tanggalin na natin ang pagiging rebelde at pagiging sundalo. Isipin na lang natin na mga sibilyan tayo at nandito tayo para sa pag-iisang dibdib ni Franco at ng anak ko. Yon! Yon ang gusto kong marinig sa'yo. Halika, tumagay tayo ron. Naku Balae, nakakayamang aminin pero hindi kasi ako umiinom. Hindi umiinom? Nung unang araw mo rito, nakatikim ka ng toba, hindi ba? Oo, totoo yun. Pero Balae, hilong-hilo ako noon. Hindi ko lang masabing ayoko na pero tinanggap ko na lang. Kabelyo! Kabelyo! Ano yan? Yung dalawang kasamahan natin, hindi na nagising. Ano? Teka, ano nangyari? Pumunta sila kung saan nakatulog ang dalawang kasamahan. Nakita nilang hindi na humihinga yun. Sinilip din nila ang buong katawan kung meron ba itong tama ng bala. Pero wala. Napakalinis ng pagkamatay ng mga ito. Napalayo ng kaunti noon si Martin. Nandun siya sa sulok ng kubo nang bigla siyang kalabitin ni Pabros. O diba? Sabi ko sa iyo eh. Ano ba naman yung Pabros? Nakakagulat ka naman. Pagkakataon ko na ito. Galit na galit si Cabello nung oras na yon. Sinabi pa niyang kapag nalaman niya kung sinong pumatay sa dalawa nilang kasamahan, papatay niya rin daw sa pinakamasakit na paraan. Balae, baka naman nabangungot. Nabangungot? Balae, sabay pa silang nabangungot. Imposible yon. Hinala ko, baka may naglagay ng kakaiba sa kanilang iniinom. Pero Balae, baka naman ako pinagbibintangan mo ha. Nakita mo naman, hindi ako lumapit dyan. Alam ko Balae, alam ko yon. Kaya nga hindi kita pinupunto. Malaman ko lang talaga kung sino ang traitor dito. O baka naman, nakapasok na ang depenetration agent dito ng militar. Cabello, nagtataka ka pa? Meron nga tayong kasamang militar dito. Ay na. Sigurado ako Cabello, siya ang naglagay ng lason sa inumin ng kasama natin. Kaya namatay ng tulog para hindi natin siya mapaghinalaan. Tumahimik ka! Wala ka sa lugar para sabihin yon. Yung mga mata ko, nakapako sa aking Balae, kaya't malabo yung sinasabi mo. Kasi Cabello, tumahimik ka! Pasensya ka na Balae. Pasensya ka na sa inaasal ng mga ito. Ayos lang yon Balae. Hindi mo rin naman kasi maalis sa isip nila yun na ako lang ang gagawa nun. Salamat Balae dahil nakatutok yung mata mo sa akin. Sige Balae. Magpahinga na kayo. At bukas, maaga pa ang seremonya ng kasalan. Sige. Hanggang sa pagtulog, naroroon si Pabros. Gulat na gulat noon si Martin kung saan ba dumadaan ang taong yun. Teka nga Pabros, saan ka ba dumadaan ha? Tsaka, anong klaseng medalyon meron ka? Parang tumatagos ka sa pader. Meron lang naman akong tres mundo. Sa pamamagitan ng makapangyarihang tres mundo ko, hindi ako pwedeng makita ng sino mang mga mata, maliban lang sa taong gugustuhin kong makausap ko. Martin, ngayong gabi, mas makakabuti kung itatakas mo ang anak mo. At akong bahala. Papatayin ko silang lahat. Papatayin ko sila! Teka, Pabros, akala ko isa kang mag-aanting.
Kaya naman pala napakainit ng suot kong San Benito dahil isa ka palang aswang. Oo, isa kong aswang at hindi ako pumunta rito para kainin ang nasa sinapupunan ng anak mo. Nandito ako para maghigante sa mga rebeldeng ito dahil wala silang mga puso. At yung aswang na sumalakay dito nung nakaraan, hindi ako yon. Ako si Pabros, isang antingerong aswang. Sa lakas ng sigaw ni Pabros, kahit yung katabing kwarto na natutulog, walang nakarinig. Lumabas ito at pinuntahan yung mga nag-iinuman. Dinig na dinig ng magtatay ang nangyari doon. Sunod-sunod ng putok pero kasabay din noon ang malalakas na angil. Nang humupa na ang ingay, biglang kumalabog ang pintuan ng kwarto kung nasaan ang mag-ama. Pumasok doon si Cabello bitbit ang mahabang baril at tinutukan sila nito. Teka, balae! Anong ibig sabihin nito? Balae! Bakit? Wala akong kinalaman dyan. Balae! Namatay na ko ng 5 kasamahan. Hayop na aswang yan. Hayop siya. Balae, tuparin mo ang pangako mo. Na ano, balae? Tuparin mo na habang naririto ka, tutulungan mo kami sa problema namin sa aswang. Tuparin mo! Balae. Pangako. Pangako yan. Agad nilang inilibing ang lasog-lasog na katawan ng mga rebelde. Sinabi rin noon ni Cabello na hindi dapat maisama ang kalungkutan sa gaganaping kasiyahan kinabukasan. Pagsapit ng kinabukasan, nagulat noon si Franco dahil merong isang lalaking nasa maayos na bihes. Teka, sino yun, balae? Yan ang magkakasal sa kanila. Pare? Oh, pare ng simbahan. Kaya nga yung kasal nila magiging lehitimo at mairerehistro. Teka, huwag mo sabihin pati mga pare nakukontsaba nyo. Aba, syempre naman. Hindi siguro, Cabello. Imposibleng pati mga pare na impluwensya ng mga rebelde. Maniwala ka man sa akin o hindi, balae. Mga kapanalig namin sila. Mga naniniwala sila sa amin. Kaya nga ang kasalan ng rebelde at ng mga simpleng sibilyan ay nairerehistro rin dahil sa kanila. Ganun ba? Ang hirap arokin pala ng isip nyo, no? Talagang mahirap. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, balae, na kayong mga sundalo'y ginagamit lang kayo ng nakakataas sa inyo. Kami, marami kaming mga nagagamit na paraan at ang mga kasamahan namin nakapasok na rin sa gobyerno. Huh? Sige, tuloy ang seremonya. Mabilis ding natapos ang seremonya at opisyal nang naging mag-asawa si Kia at si Franco. Sa araw na yon, at ikabong inuman, may mga rebeldeng may bitbit ng bote habang palakad-lakad na tila ba nagpapatrolya sa kanilang pugad. Balae, hindi ka ba tatagay? Balae. Sige na, kahit isang bote lang, huwag ka mag-alala. Nagpakuha ako ng may inom sa kapatagan. Nandoon, may kasama pang yelo. Sige, balae. Salamat ah. Sige. Sinigurado noon ni Martin na silyado pa yung bote at hindi nabubuksan. Mahirap na raw kasing malason. Umupo ito sa isang gilid dahil hindi naman siya kinikibo ng ibang mga rebelde roon. Pabros, diyan ka pala.
Anong ginawa mo kagabi? Ano pa? O di pinagpapapatay ko sila. Dapat lang sa kanila yon, Martin. Mamaya, sigurado akong hindi lang 10 hanggang 15 ang tutumba. Bukod pa roon, sasalakay din ako. Magpapakita ako sa kanila, Martin. Pupuntuhin ko na si Bello. Siya ang pinakaugat dito, kaya't kailangan na niyang mamatay. Siguro naman, Martin, bilang sundalo, hindi ka ko kontra sa gagawin ko. Bala ka pa, bros. Gawin mo gusto mo. Talagang gagawin ko, Martin. At walang makakapigil sa akin. Pansin noon ni Martin na yung mga mata ng balain niyang si Bello nakatutok sa kanya. Kaya nga't limitado lang ang pagbuka ng bibig niya kapag kausap niya si Pabros. Lumipas ang buong maghapon. Walang pang-aatake mula kay Pabros. Hanggang sa nang sumapit ang 9:00 ng gabi. Lasing na ang karamihan. Ultimong ang pinakamalakas uminom na si Cabello. Medyo hilo na tapos bulol na kung magsalita. O balae, lasing ka na yata. Balae, matanong kita. Baka maubos ang bakasyon mo, balae. Maawal ka. Siguro bukas pwede ka na naming ihatid sa kapatagan at nang makabalik ka na sa destino. Oo, balae. Ilang araw lang bakasyon ko eh. Pasensya na kayo kasi hindi ko kayo masasamahan. Tsaka yung pangako ko sa pagtugis dyan sa aswang baka hindi ko na rin matupad. Alam mo naman, isa akong militar. Balae. Naintindihan kita. Ako nang bahala dyan. Hindi lang naman ikaw ang may tapang at buwan loob para humarap dyan sa mga yan. Pero balae, ipinapangako ko sa iyo ng apo ko at yung anak mo ay hindi magagalaw ng aswang na yan. Balae, kagabi, nang sumala kayong aswang, hindi ba tinalaban ng bala? Hindi. Parang hindi siya yung aswang na dati nang sumasalakay dito. Iba siya, balae. Yung mga dating aswang na sumasalakay dito, nakita mo naman. Yung nakaukyabit sa puno. Kinablan, kaya nga lumipad Kaya nilisan ng baryo namin. Duda ako kagabi, balae. Palagay ko, bagong aswang yon. At hindi siya ang nanggugulo rito sa amin. Balae, salamat. Salamat sa pagpunta mo rito. Salamat sa pagtanggap ng buo sa aking anak. Kahit magkaiba tayo, nang ipinaglalaban nagkasundo tayo sa ganitong klase ng pagdidiwang. Balae, sa pag-alis mo rito sa aming pugad at dumating ang araw na magkasalubong ang landas natin. Sana maikonsidera mo kahit sa sarili mo man lang na hindi tayo magkalaban. Makakaasa ba ako, balae? Makakaasa ka, balae. Pangako yan. At sasabihin ko rin sa mga kasamahan ko na hindi pala lahat ng rebelde walang puso. At hindi pala lahat ng rebelde kulay itim ang buto. Balae naman. Pinapatawa mo ako Sige na. Mauna na kayong magtulog, ha? Sige, balae. Siya nga pala. Yung kwarto na tinulugan mo, para na yung kay Franco at sa anak mo. Mag-honeymoon sila ngayon. Kahit buntis na? Siyempre, kailangan ng privacy, balae. O sige na nga. Doon lang ako sa kabilang kwarto. Okay, sige. Pagpunta niya sa kabilang kwarto, may babaeng natutulog doon. Naku po, magkakasala pa ako nito Miss, baka pwedeng lumipat ka. Makihalo ka ron sa kapwa mo rebelde. Huwag sa akin, baka mamaya may mangyari pang karumal-dumal na krimen. Miss! Ano ba? Taray mo Huwag mo sabihing rebelde ka.
Babae ka pa rin. Nakakaramdam ka ng init sa katawan. Ano? Tatarayin mo ako? Sige, sumigaw ka. Total mga hayop naman kayo. At kung umasta kayo para kayong walang kamatayan, sige. Bababuyin kita ngayon, babaeng rebelde. Subukan mo! Teka, Pabros? Akala mo babae ako? Teka, paano mo nagawa yun? Kung kaya ko maging isang aswang at maging antingero, kaya ko rin magmukhang babae. Nakikain lang naman ako dahil hindi ko na matiis, kaya nag-itsurang tao ako. Ganun ba? Ikaw talaga, Pabros. Napakarami mong pautot. Tumakas na kayo. Hindi na. Kasal na sila. Tutuparin ko na lang yung usapan naming mag-ama na pagtapos nito aayain niya si Franco bumalik sa Maynila at doon papahuli niya sa mga militar at sa pulis yung Franco na yan. Bala ka. Basta ako. Papatay ako ng marami ngayong gabi. Bala ka, Franco. Isang oras pa ang lumipas. Narinig na ni Martin ang malakas na hiyawan at putukan. Tila ba may binabarilang mga yon na isang nakakatakot na halimaw dahil na rin sa napakalakas na angil na bumubulahaw sa buong baryo. Alam noon ni Martin na sumasalakay na naman si Pabros. Habang ganoon ang sitwasyon, tumatakbo si Cabello at hinahanap si Martin. Kasalukuyan naman siyang nagtutulog-tulugan nung oras na yon. Balay! Balay! Ha? Balay, ano yun? Balay! Sumasalakay ang aswang! Halika, tulungan mo kami! Sige! Kunwari lumabas siya. Nakiago siya ng baril sa mga rebelde at pinagpuputukan din yung aswang. Alam noon ni Martin na hindi basta tinatabla ng bala yun, kaya't binabaril niya ito ng malapitan. Napansin noon ni Cabello kung bakit kahit malapit na si Martin sa aswang, hindi siya nito sinasaktan, hindi siya ginagalaw, bagkos nakapokus ang halimaw sa pagpatay sa mga rebeldeng bumabaril sa kanya. Sinigawan si Martin ng balae at pinapasok siya sa loob. Balae! Bakit? Ang mga kasamahan ko lang dito ang pinupuntirya ng aswang na yon. Bakit ikaw hindi? Haminin mo! May ginagawa ka bang hindi maganda? Akala ko ba hindi tayo magkalaban, balae? Balae, lasing ka, ayusin mo. Meron akong sikreto, kaya hindi ako magalaw-galaw ng aswang na yon dahil dito sa suot kong Antigo de San Benito. Balae, maniwala ka sa akin, ito ang dahilan. Ganun ba? Ano ba yan? May mga Latin na nakatatak. O balae, ito ang dahilan. Malas lang natin dahil yung baril natin hindi tumatalab sa halimaw na aswang na yon. Balae, dahil meron ka niyan, sabihin mo sa akin, meron ka bang alam na paraan para mapatay natin ang halimaw na yan? Napakadelikado niya, nauubos na kami rito. Baka mamaya, pati yung anak mo, kainin yan. Balae, pang-proteksyon lang to eh, para hindi rin ako talaban ng bala. Ito'y bigay sa akin ng isang albularyo. Proteksyon ko to sa laban. Kaya pasensya ka na. Wala akong alam na pwede kong ipampatay dyan sa aswang na yan. Ganun ba? Sige. Sa totoo lang, alam ni Martin gamitin ang Antigo de San Benito para pumatay ng nakakatakot na aswang. Pero dahil pabor sa kanya ang nangyayari, nagkunwari siyang wala siyang nalalaman na pangontra para ipanglaban sa aswang. Nang gumamit na ng disabog si Cabello, doon pa lang tinablan si Pabros at naputol ang isa nitong braso, dahilan kung bakit siya mabilis na nagtatatakbo papalayo sa pugad ng rebelde. Pagkatapos noon, tumambad ang mga patay na katawan ng mga rebelde. Isa-isang naglalapitan ang mga mahal nila sa buhay upang akapin at iyakan ang mga namatay.
Kabelyo. Balay. Pasensya ka na. Wala talaga ako magagawa eh. Kabelyo, ang hirap pala rito sa inyo. Hindi lang pala kaming mga militar ang kalaban nyo. Kalaban nyo rin pala yung mga alagad ng dilim. Yun na nga pala eh. Hindi naman kami makababa ng kapatagan kasi nga papatayin kami ng mga kapwa mo militar. Balay, makinig ka. Hindi namin kayo papatayin. Hindi rin namin kagustuhan ng kaguluhan na ito. Ayaw din namin na Pilipino sa Pilipino ang nagpapatayan. Makinig ka sa akin. Sumuko na kayo. Hindi kayo papatay ng mga sundalo o pulis. Maniwala ka, kaya sa isa-isa kayong inuubos dito ng halimaw na yon, isuko nyo na lang ang mga armas nyo. Maniwala kayo sa akin. Magiging maayos pa ang buhay ng bawat isa sa inyo. Tila ba napaisip noon si Cabello sa sinasabi ni Martin. Kinabukasan, pagsikat ng araw, ibinaon na ang lahat ng mga patay na rebelde. Si Martin nung oras na yon nakagayak na. Aalis na sana siya nang pigilan siya ng isa sa mga rebelde. Sandali! Bakit? Bakit di mo siya paraanin? Cabello, sigurado ba tayong hindi tayo pagkakanulo nito? Ano ka ba? May usapan na kami ni Cabello ng balay ko. Kaya bitiwan mo ko, paraanin mo ko. Oo, sundalo ko. Pero meron akong isang salita. At kung meron mang mga kapwa ko ang susugod dito sa inyo, tahasan kong sasabihin sa inyo na wala akong alam. At isa pa, may iwan ko rito ang anak ko. Kapag nagkaputukan, palagay mo kaibigan, iiwasan ba ng bala yung anak ko? Hindi, di ba? Kaya hindi ko kayo ipagkakanulo. Wala akong pagsasabihan na may kuta ng rebelde dito sa lugar na ito. Kaya paraanin mo ko, kailangan ko nang umalis. Tay! Anak, alis na ako. Franco, ikaw nang bahala sa anak ko ha. Huwag mo siyang sasaktan. Huwag mo siyang lolokohin. Opo, Itay Martin. Pangako po yan. Salamat kung ganon. Balay, salamat. Mag-iingat ka. Salamat din Balay. Kayo mag-iingat. Sige. Sa pagbaba ni Martin sa pugad ng rebelde, hindi niya planong bumalik muna sa destino. Ang gusto niyang mangyari, pupunta siya sa pinakamalapit na military camp at pag-aaralan ang sitwasyon. Kaya lang, bago pa siya makaalis sa magubat na bahagi na yon, nakakita siya ng isang lalaking duguan. Putol ang isang braso at nakaharang yon sa kanyang dadaanan. Habang papalapit siya doon, unti-unti niyang namumukaan yung lalaki. Pabros? Pabros! Martin, bakit hindi mo kasama yung anak mo? Pabros, meron akong plano. Pupunta ako sa pinakamalapit na kampo at pag-aaralan namin kung paano susugurin ang mga yan. Mahina talaga utak niyong mga militar. Ako, nag-iisa ako Martin. Nagawa ko silang pagpapaslangin. Kayo marami kayo. Gumamit kayo ng puwersa. Ubusin niyo ang lahat ng rebelde rito sa baryong ito. Pabros, hindi ganun kadali yun. Andon ang anak ko. Kung ikaw, isang antingerong aswang nagagawa mo yun mag-isa, oo. Kasi hindi ka naman tao eh. Pasensya ka na Pabros. Hindi ka alis. Hindi ka pupunta sa kampo. Tayong dalawa ang magre-resolba nito. Kung hindi mo kayang kunin ang anak mo, ako ang kukuha. Teka sandali lang Pabros. Huwag kang padalos-dalos. Hindi pwede yung sinasabi mo na yan, baka madamay ang anak ko. Ubusin ko sila. O kung gusto mo,
Meron ka namang makapangyarihang Antigo de San Benito na galing kay Nolesto. Ha? Teka, paano mo siya nakilala? Kilala ko siya. Magkakilala kaming dalawa. Matagal na akong sumumpa na magbabagong buhay. Pero bumalik na naman ang pagiging masama ko nang dahil sa mga rebelde na yan. Ano? Nanumpa ka? Oo. Nanumpa ako sa harapan ng albularyong si Nolesto na hindi na ako kailanman papatay. Ngayon, kung kailan ako'y nagbabagong buhay, tsaka naman ibinabalik ng mga rebelde na yan ang pagiging masama ko. Kaya hindi mo ako masisisi at alam ko nung una pa lang, yang suot mong Antigo de San Benito, isang tao lang ang panggagalingan yan, walang iba kung hindi si Canolesto. Huwag ka mag-alala. Nandito rin siya ngayon. Ha? Nasaan? Halika, sumama ka sa akin. Isinama si Martin sa kubo ni Pabros. Hindi naman palayo ang kalayuan sa pugad ng mga rebelde, pero tagun-tago at talagang mahirap matagpuan. Ito yung kubo mo? Oh, nariyan si Canolesto sa loob. Walang ya, kaya mo naman palang ibalik yung naputol mong braso eh. Para lang makilala mo ko kaya hindi ko agad binalik. Canolesto, siya ang sinasabi ko sa iyo. Teka, magkakilala kaming dalawa. O, kamusta ka na, Martin? Mabuti naman nagkita tayo muli. Canolesto, bakit ho kayo nandito? Napadaan lang. Katunayan, galing ako dyan sa Biringan. May kinuha akong tao. Ay no, nag-enjoy maligo sa falls. Martin, wag mo nang pigilan pa si Pabros. Tama ang pinaglalaban niya. Wag ka rin munang alis hanggat hindi kasama yung anak mo. Oo, pinapakitahan kanila na mahal nilang anak mo. Pero hindi lalaon. Sigurado ako, Martin, ipagkakanuludin nila ang anak mo. Yun ang sinasabi ko sa kanya nung una pa lang. Kaya lang parang ayaw niyang maniwala. Naniniwala ako si Pabros. Kaya nga ang plano ko, pupunta ako sa kampo at pag-aaralan namin kung paano namin uubusin ang lahat ng rebelde rito. Sa ilang araw kong pananatili sa kanila, nakita ko kung gaano sila kabait at gaano rin sila kasama. Sa pamamagitan lang ng makapangyarihang salita ni Cabello kaya hindi nila ako magalaw. Pero alam ko, gigil na silang patayin ako, Kanole. Ganun na nga, Martin. Kaya magtulungan tayo. Ganito, Pabros. Total, nasa katwiran naman ang pinaglalaban mo. At nagawa mo na yan, ipagpatuloy mo na yan. Ngayon, Martin, meron ka pa bang magagamit na salita para pasukuin ang mga taong yon at para magbalik loob sa gobyerno? Sa palagay ko ho, Kanole, wala na po. Halos lahat na ng matalinhagang salita na nalalaman ko, nasabi ko na kay Cabello. Kung ganon, sinasabi mo ba sa akin, Martin, na hindi mo sila mapapasuko? Palagay ko nga ho ganon. Pabros, Ano yun? kapag napatay mo yung iba at yung iba'y sugatan na at may pagkakataon pang mabuhay, pwede bang ano? gawin mo na lang silang katulad mo? Pero siguraduhin mo rin, Pabros, na kapag naging aswang sila, hindi sila magiging isang masama. Hindi ba't may kakayanan kang gawin yon? Oo naman. Gagawin ko silang aswang, pero baldado at hindi sila makakapanakit ng ibang tao. Ganun na lang. Martin, Pabros, kapag hindi mo sila napasuko, Martin, ikaw ang gumawa ng paraan, Pabros. Sabay-sabay tayong lulusob. Walang magtatago. Pero teka lang ho, Kanole. Ang alam nila, umalis na ako. Tsaka kapag nalaman nila na isa ako sa dumating, baka patayin nila anak ko. Hindi mangyayari yon. Base sa aking nasubaybayan,
mahal na mahal ni Franco ang anak mo. Sa nakikita ko, kayang isugal ni Franco yung sarili niya para sa anak mo. Yang batang yan, pwede pa yang sumuko eh. Pwede pa yang ilapit sa gobyerno. Pero yung iba, wala na silang kaluluwa. At kung meron man, malamang nakasangla na. Mamayang gabi, lulusob tayo! Papatayin ko silang lahat! Nag-antay sila ng pagsapit ng dilim. Bago sila lumakad, meron silang napadaan na 2 malaking ibon. Teka, Pabros, sino mga yon? Mga kalahi ko sila, pero hindi sila pupunta sa pugad ng rebelde. Pero saan sila pupunta? Hindi ko alam. Teka, bumabalik sila! Pinagtago ni Canole si Martin at si Pabros. Hinayaan ni Canole na makita siya ng 2 dumaan. Hindi nagtagal lumapag yon sa kanyang harapan. Uy, may masarap na pagkain. Anong pagkain ang sinasabi mo? Nag-iisa ka lang ba? Parang natanaw ko kanina. 3 kayo rito. Hoy Aswang, lumayo-layo ka sa akin ha. Hindi ikaw ang problema ko. Teka lang, may naamoy ako sa loob. Meron pang isa. Naalala ni Canole ang isang matandang lalaking hindi nagsasalita sa loob ng bahay. Ito yung lalaking kinuha niya sa loob ng biringan. Wag yun! Hoy, albularyo ako, kaya lumayo-layo ka na. Baka gusto mong igapos kita ng nagbabagang bakal. Sinungaling, alam ko ang pakiramdam kung albularyo nga ba ang nasa harapan ko. Ganon. Pabros? Sinong Pabros? Nandito ako! Mga hayop kayo! Sinalakay ni Pabros ang kapwa nito aswang. Mabilis niyang tinanggalan ng ulo ang mga ito. Hinati rin ni Pabros ang katawan ng kapwa niya aswang para siguradong hindi na ito mabubuhay. Tara na ba? O Martin, tara na. Sabay-sabay silang naglakad at bumalik sa baryong pugad ng rebelde. At habang naglalakad sila na bago ang plano. Sandali lang. Bakit o Canole? Bakit? Pabros, isa kang makapangyarihang antingero, di ba? Alam ko, kaya mo ring itago ang kasama natin sa mata ng mga yun. Gawin mo yan. Ako na lang ang magpapakita. Pero baka mapano yung anak ko, Canole? Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon. Sige po. Basta akong bahala. Sumunod na lang kayo. Pabros, kapag nakita mong hindi na magandang sitwasyon, sige, ubusin mo sila. At ikaw naman, Martin, kausapin mo si Cabello. Pasukuin mo. At pag ayaw, bahala ka na Pabros. Pero huwag kang gagamit ng baril ha, Martin? Oo, sige. Pabros, yung mga masusugatan na hindi na makakatayo wag mo nang papatayin. Hawahan mo na lang ng pagiging aswang. Masusunod ka na uli! Pagdating doon, agad na nakita si Canole ni Cabello. Sino ka? Anong kailangan mo rito? Naliligaw ka ba? O isa kang militar? Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Isa akong manglalakbay. Nanggaling pa ako sa Maynila. Kaya naman pala ganyan ang kutis ng taong yan. Masyadong maputi. Hindi naman, Lola. Oh, teka. May magandang dalaga rito ah. Taga rito ba siya? Huwag mong gagalawin yan. Manugang ko yan. Teka lang Itay. At sino ba yung bastos na yan? Hoy!
Huwag mo ngang matitigan yung asawa ko. Baka gusto mong bariling kita. Galit na galit si Prangkong nagkasa ng baril at pinutukan ng 4 na beses si Kanole. Laking gulat ng mga ito nang biglang mawala si Kanole sa kanyang kinatatayuan. Sino yon? Magsiksikalat kayo! Hanapin nyo! Hanapin nyo! Balae? Teka, Balae, akala ko umalis ka na. Walang hiya ka. Nagsama ka pa ng hindi tao rito. Sinasabi ko na nga ba, traidor ka. Alam mo ba? Ha? Sa ginawa mong yan, pwede kong ipapatay ang anak mo. Balae, makinig ka sa akin. May pagkakataon pa para isuko niyo ang sarili niyo sa gobyerno. Itigil niyo na ang pakikibakang pakikipaglaban, walang mangyayari, mauubos lang kayo. Balae, nag-iisa lang ako, hindi ko kilala yung taong yun. Sinungaling! Sinungaling ka! 4 na beses pinutukan ni Cabello si Martin. Malapitan yon kaya hindi siya nakalihis. Hindi na muli pang nakaputok si Cabello nang makita nitong parang napitpit na lata yung tingga sa katawan ni Martin. Ikaw? Balae, hindi ka rin ba tao katulad ng lalaking pinagbabaril namin? Balae, meron akong Antigo de San Benito kaya hindi tatalab sa akin yan. Balae, nung una pa lang pwede ko na tong gamitin at bawiin ang anak ko pero hindi ko ginawa. Mga tao pa rin kayo. Gusto kong sumuko kayo, Balae. Gusto kong ipakita sa inyo na mahal din kayo ng gobyerno. Balae, kung hindi ka talaga susuko, kung hindi mo pangungunahan, mas nanaisin ko pang mamatay ka. Kesa mga simpleng tao pa ang mapatay nyo. Ha? Balae, anong gagawin mo? Balae, pasensya ka na. Sinuntok ng malakas ni Martin si Cabello, kaya ito tumilapon sa malapit na kubo. Yun na rin ang naging senyales ng pagpapakita ni Pabros sa marami. Sinalakay ni Pabros ang maraming mga rebelde sa pamamagitan ng matutulis niyang mga kuko at pangil. Mabilis niyang napapatay ang mga rebelde, habang si Kanole naman ay nakatayo na lang at pinagmamasdan ang nangyayari. Tinupad ni Pabros ang napag-usapan na yung masusugatan na hindi makakatayo ay hahawahan ni Pabros ng pagiging aswang. 1 oras ang lumipas. Nagtakbuhan na ang karamihan sa mga rebelde. Yung mga sugatan ay nanginginig at tumitirik ang mga mata. Ang anak ko, wala siya rito. Kanole, hindi ko alam kung nasaan yung anak ko. Huwag ka mag-alala sa anak mo. Doon lang sila nagtago. Akala siguro ng prangko na yun hindi ko nakita yung pinagtaguan nila. Saan? Pupuntahan ko! Mabilis na pinuntahan ni Martin yung pinagtaguan nila. Sa ilalim pala yon ng lupa. Mayroon siyang binuksan na isang mabigat na bagay. Tapos may butas na kasya lang ang tao. Habang bumababa doon si Martin, narinig niyang sumisigaw si Prangko. Tapos ang anak nitong si Kiya ay para bang nasasaktan. Dito na ako sa baba. Anak? Kiya? Kiya! Asan ka? Pumunta siya sa gawiroon kung saan wala siyang makita, kaya't nangangapa lang ito sa paligid. Hanggang sa narating niya yung bato kung saan nagtatago si Prangko at ang anak nitong si Kiya. Traidor yung ama mo! Pinagkanulo niya ang lahat ng mga tao rito. Nagsama pa siya ng hindi mga tao. Papatayin kita! Wag Prangko, hindi ba mahal mo ko? Sige, subukan mo. Tay Martin, wag mo akong babarilin.
Hindi man kita nakikita. Alam kong hindi mo rin ako nakikita, pero alam mong nakatutok sa iyo ang baril ko. Anak, halika rito. Opo, Itay. Franco, maraming salamat sa pagprotekta mo sa anak ko. Pero tahasan kong sasabihin sa iyo ngayon na kailanman hindi ko matatanggap na isang anak ng rebelde ang napangasawa ng anak ko. Hindi ako naniniwalang mairerehistro yung kasal nyo dahil yung lalaking nagsuot ng bihis pare alam kong peke. Hindi siya pare ng simbahan. Tay, wag niyo po akong babarilin. Pakiusap. Mahal ko po ang anak nyo. Susuko na lang ho ako sa gobyerno para makasama ko ho yung anak nyo. Sige. Ganito ang gawin mo. Kumbinsihin mo yung tatay mo. Pero hindi ko alam kung buhay pa ba siya. Mabilis na umakyat si Franco. Hinanap-hanap niya ang tatay niya. Kaya lang, isang nakakalungkot na balita, yung tatay niya'y namatay. Nagimbal si Franco sa kanyang mga nakita dahil marami sa kanilang namatay. At yung iba tumitirik yung mata at nanginginig ang buong katawan. Ano, tapos na ba? Nakaganti na rin ako. Pasensya na kayong mga rebelde. Kayo ang dahilan kung bakit naubos ang ibang mga kamag-anak ko sa kapatagan. Ngayon, masasabi kong matatahimik na rin ang bayan na ito. Oh, buti naman Martin at nakuha mo yung anak mo. Nakuha ko naman na. Wag niyo ako papatayin. Ikaw, sumama ka sa akin. Pabros, bitiwan mo na yung batang yan. Susuko namin siya sa gobyerno. Hindi ba, Martin? Oo, totoo yun. Iniwan nilang gano'n ang sitwasyon. Yung mga nanginig na sugatan alam nilang babangon yun. Mabubuhay nang may takot, mabubuhay sa isang panibagong buhay bilang isang aswang, pero kailanman ay hindi makakapanakit ng tao. Yung asawa ni Kia na si Franco, isinuko nila sa mga otoridad at tinulungan siya ni Martin. Successful naman ang pagsuko kaya't natanggap na rin ni Martin ang napangasawa ng anak niya na si Franco.